Either sa halip na makinabang, magiging ba sila or hindi, or kung ano ba yung matututunan na lalabas sa ating mga labi. Word should build up children and give grace nor tear them down. So sa halip na kapag kapag lagi natin sinisigawan yung mga bata, sure yun, pagtanda natin, sisigawan na yung tayo. Dali, bakit di ka nakakala? Diba? Kaya habang bata pa lang, kausapin natin sila ng malumanay. Huwag yung puro pasigaw, puro negative, para hindi yung papasok sa kanila at tutubo sa kanilang mga puso ay negative din. At sa number 4, treat them with wisdom. So, hindi natin, mas okay na sinasabi nga po ng Biblia, mas okay kung ang pagsaway natin sa ating mga anak ay may kaitibat na kaalaman. Hindi yung basta na lang tayo kaya mahirap talagang magpalaki ng anak sapagkat sobrang laki ng gagampanan talaga. At sa Proverbs 29 verse 17 sinasabi po doon, sawayin mo ang iyong anak at bibigyan ka niya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang iyong kaluluwa. At ganda po dito ay correction spoken in wisdom help shape a child's life. So ano po yung mga lesson natin doon sa Proverbs 18:21? So guard your tongue. Speak carefully. Words are seed. Kapag nga po nasabi ko kanina na ang mga salitang ating binibitawan ay para itong buto. Na kung ang binitawan mong salita sa isang tao ay puro galit, magkakaano kayo talaga sa Batangas, ano ba sabi mo? Magbababag. Magbababag talaga kayong dalawa. Speak life. Use words to encourage, bless, and build others. So yun po yung don't forget na wag natin kakalimutan na dapat yung ating mga salita ay makaka-encourage ng ibang tao. Makaka-encourage at makakapag-build up ng kanilang pananampalataya. Love the Word of God. Sa Psalms 119:11, ang ano po doon ay let God's Word guide your speech. So, yung mga bibitawan natin salita, pag-isipan natin dalawang isip kung ito ba ay naayon sa kalooban ng Diyos. Kung ito ba ay nakakakma na nasabihin natin, ito ba ay makakabuti sa iba. Be mindful of consequences that you say will return to you. So, yun nga po, lahat ng sasabihin talaga natin, ang maging resulta ay babalik din sa atin. So, yun lang po. Isang verse na lang. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita ng aking bibig at ang nagbubulay-bulay sa aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubo. So lahat natin sabihin mga kapatid ay talagang doble isip tayo sapagkat ang ating mga nasa paligid ay maapektuhan sa mga sinasabi natin. Kasi meron nga ay hindi ko lang po kasi naisama ito. Meron po kasi itong ano ko lang kanina habang nagbibiyahe na biglang pumasok sa isip ko kasi hindi ko naisama sa presentation. Meron kasi sinabi doon yung sa Proverbs 15 verse 1. Ang sabi doon, ang sabi sa Proverbs 15. Ang malubay o malumanay na sagot ay makakapawi ng puot.
Ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ito po yung ano, kung mahinahon tayong, kunwari may nakasagian tayo, tapos ikaw pa yung galit, talagang pareho kayo magkakagalitan yan. Eh, ang sabi ni Solomon na 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 binibigay sa atin sa Proverbs 15, maging malumanay. Para sa gayon, hindi kayo magbababag. Yun lang po mga kapatid, nawa ay may natutunan po tayo. At ako rin po, malaki din yung natutunan ko sa mensahe ito. Maraming salamat po mga kapatid. Dadako na po tayo sa sentro ng ating pananampalataya. So, pagpalang umaga po sa ating lahat, maraming salamat sa ating mga kapatid sa kanilang binahagi na mga salita at aral. At ngayon po ay sasagawa po natin ang pinakasentro ng ating gawain, ang pagtutulpo ng tinapay at pag-inom sa saro. Tayo po muna yung mawid sa page 300. Page 300. Jesus bear the cross alone. Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone and all the world go free. Verse 23 to 29. Dito ko sa sabi. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. At yun din naman hinawakan ng sarong pagkatapos sa mga hapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong lipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo mag-isinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kain ninyo ang tinapay na ito at iniman ninyo ang sarong, ay inihalig ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya kung sinumang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siyasati ng tao kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan.
Panginoon.